Thank you very much at magandang araw mga kaibigan. Nagbabalik po ang inyong programang Aksyon Central Luzon Special Edition. Ako po si Sunny Lopez at alam niyo naman po, nandito po tayo sa Clark Freeport. At pinag-usapan po natin yan na yung Clark Freeport, nandiyan po yung Clark International Airport o yung Diosdado Macapagal International Airport. Siyempre, kadugtong na po dyan yung aviation industry. That is why our special guest for today is a person coming from the aviation industry po, mga kaibigan. Kasalukuyan po siya ang Deputy General Manager ng Singapore Airlines Engineering Philippines, no? Si Mr. Rene Banzon. Welcome to the show, Rene. Hi, thank you. I'm glad to be here. Oo. Bigyan mo mga kami ng ano. Tagal mo na sa industriya, di ba? Medyo. Saan ka ba nagsimula dyan? Umpisa ako Philippine Airlines, 1986. Okay. Nag 10 years ako doon. Ang last position ko was product manager for mga US, China, Korea, mga ganyan. Oo. So I was in charge of selling all of these seats. Okay. Passing it on to sales, coming up with the marketing plans. Tapos naging management trainee ako and everything. Eventually, malis ako, pumasok ako na Asiana Airlines. Okay. Asiana Airlines in 1996. Mhm. Tapos, in 2003, we opened the flights out of Clark. Okay. Oo. So, doon nag-umpisa yung mga commercial flights out of Clark in Yes. 2003. Yun ang una, di ba? Oo, unang-una yan. Dati mag-isa lang yan. Oo. Dati ibon lang ka mo. Oh, dati ibon lang. Ayaw pa. Oo, ayaw pa. Pero yun, unti-unti dumadami yung mga airlines ngayon eh. Pero anyway, after Asiana, I left in 2005, nag-Malaysia Airlines pa ako. Okay. Tapos ngayon, Singapore Airlines Engineering since 2009 when we opened the facility here inside Clark. Oo. Kailan ba yan? Kailan yun in-open yan? 2009 June. Mhm. Tapos ngayon meron kaming 5 aircraft servicing Okay. for one space. Oh. Isang aircraft na sa loob, 4 na sa labas. So, yan yung SIA nagtalaga dyan. Kasi meron din silang tiwala sa mangyayari, Oo, oo. gaganap dito sa Clark. Actually, one of the first major aviation investments here. Siyempre, yung Dornier na una na dito. Oo. Pero at that time, in 2008, yung nagkapirmahan, Mhm. wala namang MRO dito eh. MRO is the Oo, maintenance repair overall facility, di ba? Yan yung namin, yan yung company Oo. namin. Tapos they decided to put up the first hangar. Oo. Ngayon, ang plano is mag-open mag-construct ng second hangar this August. Mhm. And then another similar size hangar probably at the same time. And then within the next 6 months after that, a third hangar na pang A380 naman. So, tuloy-tuloy na. Oo, na tuloy-tuloy. talaga. Talagang nakikita yung yung potential talaga maganda. So- Tsaka sa Singapore, wala na silang space. Punong-puno Oo. sila eh. Kasi Ito laki lang ng only- Clark. Singapore, kasi laki lang ng Clark. eh, di Oo, ba? isipin mo. O kaya talaga wala silang space doon. So, do you think that's an advantage for Clark, the fact we have a lot of space here? Oh, definitely. That's one of the major advantages that they decided to move here. Unang-una, yung labor is very competitive. English speaking Oo, pa. mhm. Mga professionals lahat. Tama, oo. Tapos maraming graduates, maraming yes. at saka yung space nga as you mentioned, plus yung runway natin dito. Oo, 2 parallel oo. runways. Meron pang potential na magtayo pa ng isang additional, di ba? Oo, Pangatlo, I think oo. one of the Oo, plans in the oo. pipeline yan eh. di ba? Nasa pipeline yan, oo. So, mag-umpisa ka muna sa isang MRO, papasok ng ibang mga flights, Mhm. dumadaming negosyo automatic eh. Basta Oo. pumasok yung mga flights dito eh. Mga Tama. hotels, mga restaurants, Oo. ganyan. So, Kaya ikaw parang spokesperson ka rin ng Clark, di ba? medyo Well, parang... part of the job that you do is... naman. I have to do that especially Oo. kasi we attract customers from Oo. abroad eh. when more flights do come in, Oo. pero marami rin sa inyo, di ba? Oh, even Potential without- customers, clients. not only the flights, no, maski malaman lang na merong facility dito, Yes. pupunta sila dito for the service. And then eventually they may think of flying in Mhm. kung hindi pa sila lumipad. Actually, yung pagtayo ng grupo nyo dito, nakatulong na malaki yan. Oh, Because I this think is a so, big, so. major sa industry to. Oo nga, kaya Pagkatapos nalaman nila, Oo nga, kaya nga minsan sinasabi ko sa mga ibang tao pag nagtatanong sila, Mm. they think we know something siguro kasi nagtayo Oo. kami dyan, nakita yung Singapore Airlines na sign. Ngayon Oo. may mga MRO nag-i-inquire, meron naman nag-open na another MRO. meron, oo. Di ba, yung Metrojet, tapos Oo, meron mga tama. Mm. cabin refurbishment, MRO din tawag doon. Yes, Kasi oo. sa related maintenance eh. Mhm. Yung Jamco, tapos yung Airworld Aerospace, nagtatayo na isa-isa. Pag nagpasukan yung mga MRO na yan, suppliers, papasok yan. Oo. Pag nandito yung mga suppliers, lalong dadating yung mga MRO, lalong mag-expand. Kasi ang dali na ng logistics, di ba? Tama, Nandito oo. na lahat. Tapos tax-free pa. Mhm. Oh,
Pero nagsimula ka sa sales, di ba? Oh, sales and Paano, marketing. paano kang ngayon? Kaya ngayon binibenta ko yung MRO business. Oh. Hindi, talagang ano, Pero yun pumasok na- ako technical Yes, sa PAL. okay. I'm an engineering graduate eh. So Oh. pumasok ako, tapos naging ano ako, under flight technical engineering. Mhm. Mga performance ng aircraft, mga Oh. ganyan. Tapos nagkaroon ng management training program for 3 years. Mhm. Nakuha ko, mga 11 kami from within PAL na nakuha. 3 years doon. Pagka-graduate, inassign ako sa sales and marketing. O biglang naiba yung career ko. Kaya ako napasok sa Isiana because of sales and marketing din, passenger and cargo. Oo nga, pero nagtataka ako, meron ka ng chance makapag-abroad, nagbalik ka pa dito. Oo nga, hindi. Actually, sa PAL, ina-assign nila ako either Singapore or Jakarta or Kaohsiung Yes. as a district sales manager. Sa Singapore, country manager pa. Pero, ano eh, I wanted to stay eh. Right. Biglang nagko-offer So yung you also, Asiana. you also can see the potential of the industry here, plus yung Clark. Oo mismo, di ba? naman. Ay, nako, dito, oo talaga. Yung mga graduating class, minsan Oo. kinukuha ko to speak no in front of their during the commencement exercises. Oo. Yan talaga sinasabi ko. I anticipate a Oo. boom in Clark na in 5 years highly recognizable itong Clark. Mhm. Kasi biglang iba na, ang dami na investments and everything. Tsaka nakikita mo na rin siguro yung changes outside of Clark, di ba? Oo. Parang sumusunod din. Oh, hindi lang kasi sa Clark, Philippines in general, yung aviation Yes. industry, like ano ba, ang Zest Air tsaka Airfield, dumoble yung ano nila, yung number of passengers Oo. in 2011 compared to 2010. Mhm. Yung Cebu Pacific now is ordering 55 aircraft. Oo. And 6 are as expected this year. Ang Sea Air, 5 aircraft this year. Ang AirAsia Philippines, 15 aircraft by 2014. Kaya makita mo talaga, papasok na. Ibang klase Pero talaga. right now, most of it is happening dyan sa NAIA, di ba? Yung traffic natin doon, grabe. Most yung of the traffic is there. Pero yung mga minention ko, for Yes. example, Mhm. they all have flights here. AirAsia Philippines, Yes. Mhm. the hub is here in Clark. Mhm. Tapos yung meron pang mga other airlines coming in. Just, I think last week ba yun, nag-launch yung Clark International Airport Corporation ng Dragon Air. Mhm. Daily Do you flights think naman yun. when the president is outside of the country, because dati si GMA ginagawa yan, di ba? Oo. Sells Clark. Oo. Do you think he's doing the same for Clark? I hope so. No, I cannot. I really cannot. Pero it's easy Yes, to but sell I Clark, think diba? that. It's easy to sell the potentials of Oh, Clark. definitely. They should encourage them to come and visit. Yes. Oo. Like it started that way. Oo. Yung Singapore Airlines Engineering was just invited to come over. Yes. Tapos nakita nila, nga, pwede dito. Mhm. And then they partnered with Cebu Pacific. Right. Ngayon, biglang signing na. And then 1 year after, may hangar na. Tama, oo. Tapos mo sabi nga, na, ang bilis para gumawa ng hangar dito. Tapos plano na for expansion kagad, di ba? Oh, we're thinking of 6 hangars all in all. Pero itong sa inyo, Singapore Airlines Engineering Philippines, you're partnering with Cebu, right? Cebu Pacific, yeah. Let me ask you, are you limited to your own aircraft? No. Or- We're just lucky that Cebu Pacific is our base customer. Mhm. So, parating may customer dyan most of the year. All of mga 60% covered. The rest, we have to sell. Okay. So, we've also handled Zest Air, Sea Air, AirAsia, and then some Indonesian carriers, Mandala, Batavia, some aircraft lessors. Ngayon, 2 ata aircraft lessor ang inahandle namin, plus 1 Cebu Pacific aircraft and 1 AirAsia. Lahat ngayon sa hangar. So ang ibig sabihin yan, yung flights natin dumadami, di ba? Dumadami yung mga aeroplanong dumating dito, dumadami yung mga turista. Kayo rin naman. Ma-handle ba yan ng yung mga tao natin, yung expertise, the people Ako who ang will be tingin ko hindi manning? kakayanin ng mga schools. Yung magiging boom dito eventually. Alam mo kasi, yung nag-a-adjust yung Angeles Angeles and Pampanga, yung academy nag-a-adjust sa call center industry, di ba? Kasama na sa training nila, maraming mga nagtatayo rin ng mga training centers for the call center industry because apparently it's just the tip of the iceberg daw. Mas marami pa raw exactly. Kaya yung mga schools mismo. Pero dito kasi nakausap ko rin ang plano kasi ng government ngayon. I was able to interview si Undersecretary, si Ambassador Laura Kimbao del Rosario. Ginagawa raw ng Pilipinas ngayon, instead na maghanap ng pagtatrabahuhan yung mga Filipino sa abroad, hinahanap yung mga business potential. Every ambassador now mayroong order maghanap ng business potential na pwedeng dalhin sa Pilipinas. Okay yun Okay yun. Only now I heard of that. Problema kukulang naman engineers, ganyan. Hindi, it's Do a you good think thing we have they have to make the adjustments?
Definitely. Towards the industries that are, Oo. yung mga sobrang growing Kagaya at nyo, potentially booming. anong mga kailangan yung tao dyan? Mga, for example, aircraft maintenance. Oo. Tapos pilots, cabin crew, Mhm. mga hotel and restaurant, mga ganyan. Yan, mga basic yan. All aviation related and Oo. linked. Yung mga ano yan, di ba? Sa food lang, merong caterer yan, di ba? Yung mga, Oo. especially the long flights, right? Oo. Basically, right now, hindi pa siguro kailangan yan dahil malapitan pa lang yung mga halos flights dito. Oo. At saka marami low-cost carrier. Low-cost Hindi. carriers, right. Pero once you bring in the tourists, Yes. yung tourism kasi yung ma-affect eh. So kaya sabi ko, Pupunta dito hotels yan. and restaurants, dapat talaga, ready tayo for that. Merong study daw, yung mga bawat tourism dumarating dito, gumagastos ng several thousands a day. Sa hotel, sa pagkain. May sa certain good average time. eh. Oo. Basta lumalaki siya, dumadaming number of days average na stay. Yung Korea, for example, the Philippine government just recently increased entitlements between the two countries by 50%. And Koreans ng ating number one tourist, Oo. in-increase pa natin ng 50%. Imagine what that's Nakadadaling going to pa do. yung malalaking aeroplano na, di ba? Oo, wide body lahat. Yung mga wide body out na of yung Manila, out of Clark, narrow body. Oo. Pero out of Eventually. Manila, more than siguro merong mga 4, 5, 6 flights daily Oo. between Manila and Korea, between several airlines. Tapos meron pa sa Cebu, Clark, Tama. ganyan, going to Busan, Clark, hindi lang araw-araw Seoul. na yung Clark, di ba? Oo nga, yung Jin Air, tsaka Asiana. Mhm. Daily yung pareho. Pero from Clark ngayon, if you want to go to the States, you can use Asiana. and Pwede then Asiana. may Tapos connecting flight even na lang. Dragon Air, I heard, Dragon is also Air, connecting. oo. Oo. So, meron pang Middle Eastern carrier na super high-end na papasok next year. At Oo. least they told us, they're talking about us handling their line maintenance. Oo. Pero i-confirm nila by October, September. Mhm. Pero if ever, March daily flights. Direct to the Pero can you compete with the rest of the world? Like Singapore itself, yung Malaysia, ganyan, yung mga lalapit tungkol sa same line of business. Sa mga tourism? tao. Siyempre, pinapirate yung mga Pilipino, di Oo ba? nga, hindi. Yun ang mahirap. Mhm. Kaya ako rin, sinasabi ko rin sa mga estudyante, there's a lot of potential for work abroad. Saka for a lot of these students, their dream is to work abroad. Kaya Oo. pinapasukan yung mga certain courses na Yes. may potential to work abroad. Pero sabi ko, also consider a career in the Philippines. Kasi in our Oo. industry, for example, Kagaya mo ikaw, nasa abroad ka na, nagbalik ka pa dito, di ba? hindi, actually, hindi ako tumuloy. Oo. Kasi yung offer, sabi ko, Nakita mo naman, tempting, okay, pero gusto ko dito. At Oo. saka meron, offer din na, okay naman. Pero, yung mga, for example, yung mga aircraft maintenance, course, if they go abroad, makuha ka agad nila yung sweldong gusto lang. Malaki Oo. ka agad. Let's say, kahit na 1,500 US, let's say. Oo. Ah, Halos ganyan ng di ba? Oo, Starting. yung mga starting abroad. Ano lang yan, 2-year course graduate. Pwede ka Oo. na mag-apply, tapos mag-training ka doon, Mhm. or mag-experience ka dito ng konti, kukunin ka na ng ganun. Oo. Pero, the most that you will be is a technician. Mhm. Mga ganyan. Pag dito ka, Oo. meron kang career eh. Mag-mechanic C ka muna, tapos mechanic B, mechanic A. Pag mechanic A ka, ano ka na eh, parang senior ka na Sa within a inyo, few years. ano bang mga expertise, mga skills ang kailangan nyo? Iba-iba yan eh. Merong Oo. airframe and power plant, Okay. merong avionics, mga ganyan. Oo. Tapos merong mga nagte-test lang, mga NDT, mga non-destructive tests, mga ganyan. Merong mga iba-iba eh. May Oo. structural, yung expertise mo is structural. Pero generally, mga mechanics there's a demand abroad, pero there's a growing demand here. Tapos sabi ko nga, you stay here, within 6 to 7 years, meron kaming fast track program, you can be an inspector. Inspector is supervisor ka na eh. You're making siguro, I don't know, maybe 50,000, ganyan, 50 plus. Oh, dito ka pa. Pero di ba? dito ka, kasama Oo. mo family mo, tsaka yung Oo. cost mo, mababa naman eh, Oh, di ba? mababa, right. Oh. Sikat ka pa kasi, di ba? Pag kunyari, yung mga kwento nga sa akin dati Oo. nasa PAL ako, sa mga provinces. Pag kunyari nag-work ka for PAL, meron ka PAL ID. Mhm. Pagdating sa fiesta, suot mo pa rin yung ID mo eh. Oo Kasi nga, oo. proud na proud ka eh. Oo. Kaya sabi ko, kung kunyari lalo na dito sa Clark naman, wala naman tayo sa Manila, meron ka makuha magandang trabaho as a mechanic for a company like Singapore Airlines, maganda na yun, di ba? Tapos may career ka pa. Tama. Abroad, okay, padala ka ng mga dollars, pero hiwalay naman kayo. Oo. Tsaka, di ba? Dami pang pamilya mo nun eh. Ayun, kaya nga, yun ang mahirap din eh. Ewan ko kung hindi dahil doon kaya sila pupunta. Hindi. Oo, tama. We're gonna have a break. And after Sige, the break, sige. we will continue with this very important discussion. Kaya yung mga kababayan ho natin, hindi lamang ho dito sa Angeles and Pampanga, buong gitnang Luzon,
medyo nagre-ready po kayo at nakikinig ng mahusay, no, mabuti. Dahil po kailangan nakasakay tayo kaagad eh. Baka magka-flight, hindi tayo kasama sa flight mga kaibigan, no? At and after the break, pag-uusapan din po natin kung nakahanda na ba yung mga eskwela dito po sa Angeles, Pampanga para supplyan ho sila ng mga nagtatrabaho. Okay? Okay. Babalik po kami mga kaibigan.